Tutanlop. Tayo ngayon, nagpe-prepare tayo ng gagawing itlogan ng ating mga breeder. Mas maganda sa kanila ang black sand kumpara sa mga buhangin na nakukuha natin sa construction. Mas ang nakita, mas maganda ang black sand. Galing mismo sa dagat. Hindi siya nilalanggam. Totally, hindi siya nilalanggam. Kaya yun na nakita kong magiging pamamaraan natin na magiging itlogan nila. Pinunta na rin natin lahat ng mga paso sa breeder's cage. Kaya nilagyan ng mga buhangin plus yung mga dating mga white sand na nakuha natin, pinatungan na lang natin ng iba ng black sand para mas malambot na pugad. Yung iba, ito galing talaga to sa dagat. Kinuha talaga natin yan para malambot ang magiging texture ng itlog ng ating breeder. At totally kinakain to talaga. Kinakain nila to. Pampaganda ng kanilang itlog. Pang-hardening. Pang-hardening nila to. Kasama kasi dito ang mga shells. Kasama mga shell, mga durog na mga bato. Ayan, kitang-kita yung malambot ang texture nito kumpara sa mga buhangin ng construction. Nakita ko hindi siya nilalanggam. Hindi talaga siya nilalanggam. Hindi siya nilalanggam. Ayan siya. Hindi nilalanggam ang mga pugad na to. Pag ito ang ginamit. Kukuha na naman ng mga breeder natin ito. Nabigyan na naman sila ng time ni Daddy. Kahit na alam nila na magbubukas na kami ang tindahan ngayong oras na to. Inuna ko pa rin sila. Siyempre, iba yung kasiyahan na binibigay ng mga ibon sa amin. Siyempre, andyan, very supportive ang mami tuta nyo. Siyempre naman. Hello. Ano siya? Ano siya magandang texture. Ngayon, dadalhin na natin siya. Wala lang. Sa flyer slope, ilalagyan din natin ng mga nest para sa motivation. Sa ngayon, hindi ko pa inihiwalay kasi ang cock sa hen para sa mga natin, stock bird. Gusto ko kasi humabol sa breeding ng ng Pantacloban natin this year, 2024. Kailangan natin ng mga YB para i-prepare. Okay na lang. Tapos na ang paglalagay natin ng buhangin. Tara guys, sundan nyo ako. Let's go. Ito. See? Sacrifice ng Daddy Tutan sa kanila. Kaya every time nakikita nila ako, nasa labas pa lang, kaya pagaspas na nila ang pakpak nila.
sign yun na nakaka-connect na sila sa akin. Sa daddy tuta nila. Siya. Unti-unti ko siyang nilalagyan ng mga buhangin. The moment na naghanap na sila ng pugad, after nilang mag-natural pairing, natural pairing talaga ang gusto ko eh. Hindi ko pino-force sila na magkagustuhan. Ayoko ng arranged marriage para sa mga ibon natin. Huh? Kailangan nila ng maganda-gandang pugad ngayon. Sumabit ang ulo ng daddy. Kulang pa lang. Dalawa. Kulang tayo ng 2 piraso. Kuha pa tayo. Siya. Bless na sila. Hilangin naman natin yung sa kabila. 3. Kailangan pa natin ng 4. May 2 na dito. Kuha pa ako ng 2. Ito sila. Sa dami ng padlock. Hindi ko alam kung ano gagamitin. Kung manonotice nyo, ang ating painom sa breeder, medyo dark ang pagka-orange. Progency ang gamit natin. Sinabi yan ni Consel Jeric, kaibigan natin na fancier. Jeric ano? Nga pala si Consel Jeric Calites, champion wow. fancier. Pinayo niya sa akin, gumamit ng Progency. Okay. Ito siya, pag nalusaw, Progency. Ito ang Progency gamit ko. Ayan. Yan ang tinuro sa akin ng kaibigan kong si Consel Jeric Calites. Walang hingal ang ibon after ng lipad, after ng ranging nila. Walang hingal. Hindi sila hinihingal. Maganda na yung maraming mga nest. Mas maraming nest, mas marami silang magiging teritoryo ng ating mga kak. Kasama na doon, syempre, pag-akit nila sa kanilang magiging asawa. Natural pairing lang. Go lang sila ng go. 2 partition siya. Yung A sa B. Ito, nasa B tayo ngayon. Katatapos lang natin maglagay ng mga nest doon sa kabila. Sa ating pagkakalapate, kailangan lang ng time. Time talaga kailangan nila. Maniwala kayo, kinakausap ko sila everyday. Para lang makita nila ang connection namin bilang kanilang daddy at ang mga baby namin ng inyong mami tutan. Ito sila.
Nakikita ko ang progress nila, masaya ako. Nakikita ko ang progress nila ng paglipad nila, na nakakauwi sa amin. Napakasarap na namin para na akong nanalo. Siyempre, pagkakataon na rin kung sakaling magkatotoo. Thank you for watching, mga kalapatids. Sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman at sana kung nakatulong, i-adapt nyo. Malaya kayo. Mabuhay tayo ng malaya. Lipad lang para sa pangarap. Maraming po salamat.